Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si April Jane Ducot at ang pamagat ng aking kwentong pambata ay ang langgam at ang tipaklong. Isang umagang maganda ang sikat ng araw. May isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalon-talon siya sa damuhan. Di nagtagal, dumaan ang isang langgam. Nakarga-karga ang butil ng bigas. Kaibigang langgam, bakit gawa ka ng gawa? Tingnan mo ako, masayang naglalaro. Halika, maglaro tayo at maganda ang sikat ng araw. Ang anyaya niya sa kanyang kaibigang si langgam. Salamat mahal kong kaibigan, ngunit marami pa akong hahakuting pagkain. Kailangan ko itong gawin upang kapag dumating ang tag-ulan ay may sapat akong kakainin. Sa gayon, hindi ako gugutumin. Matagal pa iyon. Tingnan mo, napakaganda ng sikat ng araw. Kay sarap sumayaw. Halika na, pamimilit ni Tipaklong. Iyon na nga, maganda ang sikat ng araw, kaya dapat tayong magtipon ng pagkain. At nagpatuloy ang langgam sa paglalakad. Naiwan ang Tipaklong na patuloy na naglalaro sa damuhan. Maghapon siyang sayaw ng sayaw at kanta ng kanta. Sumapit ang tag-ulan. Walang makain si Tipaklong. Naisip niya ang kaibigang si langgam. Marami itong tinipong pagkain. Isang gabi, habang naghahapunan ang langgam, nakarinig siya ng marahang katok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at nagiginaw. Para mo ng awa, kahit kaunting pagkain ako'y iyong bigyan. Ang pagsusumamo ni Tipaklong. Naawa ang langgam sa kaibigan. Pinatuloy niya ito. Humangat si Tipaklong sa dami ng pagkain na itabi ni langgam. Salamat kaibigan, ngayon ay alam ko na ang sinabi mo na habang maganda ang panahon ay dapat magtipon. Hindi katulad ko na walang ginawa kundi sumayaw-sayaw sa panahon ng tag-araw, ang wika ni Tipaklong. Huwag kang mag-alala, marami akong pagkain. Heto, kumain ka na. Ang mahalaga ay natuto ka na sa iyong pagkakamali. Ang may kababaang loob na sagot ni langgam. Nahihiyang kumain si Tipaklong. Masaya naman si langgam sa nakikita niyang pagbabago ng kaibigan. At doon nagtapos ang aking kwentong pangbata.